Sastakli in the house, yo. na pagkamalang may tulo eh. Ay. Good evening, what's up? Medyo ang ganda ng intro dun eh. Kasama daw niya yung mga tito. Hindi ko alam kung bakit siya nandamay, no? Pero bata pa naman yung mga guest. Pwede. So what's up? Welcome to Urban Game Zone. Nice to meet every one of you. You know, thank you, J-Zone, for inviting us over at Urban Game Zone. Ayan. What's up, mga momsters dyan? Yes, good evening. Thank you so much for having me and having us here, Roka and Jaikor. Feeling ko talaga nagkamali lang yun eh. So sobrang lupit talaga. Galawang steady headshot, pre. Wait. Oo. Oh.
Mm. Tama, tama. Alam ko yun, oo. Para kang nasa aeroplano. Oo, mismo. Mm. Same din, yung ano, yung AirPods ko kasi galing ng Taiwan. So, pag-uwi niya, Super Famicom, Nintendo. Yung mga malalapad pa na bala. Tapos, oo naman pare. Ano yung Matic na yan? Tapos yung mga... Legend of. Tapos po tatanggalin mo yung... screw mo yung mismong cartridge. Kakalasin mo tapos pambura. Matic na yun, oo. Talagang ihipan mo. At ano rin, tapos yung red na nakalimutan ko yung anong tawag dun eh. Parang isang version din ng family computer, yung red. Kasi yung isa gray na eh. Tapos yung isa red, yung maraming mga twin B contra and all that. Talagang doon mo talaga mararanasan yung una mong beses na many lives sa Contra eh. So, 'di ba? Wala pang wala pang internet. Ay, meron ng internet but hindi siya ganoon kalaganap when it comes to know those commands para ma-enter mo. 'Yun. Oo, pare. Mismo. Tapos 'yun. Actually, ano na yun eh, PS1, tapos yung Dreamcast na Sega. Tapos, medyo naging business kasi yan, naging business ng family, ni AirPods. So, may mga pwestuhan kami, so parang mga peryaan, kumbaga. Tapos, yung sa side niya, mga arcade. So alam mo yung mga yung kahon na talaga siya lang yung gumagawa. Tapos may parang low tech tsaka high tech. Yung high tech na tinatawag yung nasa mga mall, yung plastic, yung sa kanya ginagawa niya yung kahoy lang. Tapos TV na maliit and all. Siyempre, sinong unang susubok nun? Siyempre yung anak, di ba? Oo, pare. Yun yung mismo. Yun yung Anli Piso. yun yung mga... Pagka mga yung mga Famcom, tagpipiso yan. Pagka PS na, yan yung mga tagli-5. Medyo nagiging mahal. Oo, pare. Tekken 3. Mga ganun. Ay, iba yun, pare. walang ganun, oo.
Walang ganun, walang ganun. Medyo may paglalagyan ka talaga dun yun nung araw. Talaga. Oo, tama mismo. Yun talaga yun yung ano, yun yung walang joystick. Ano lang, mga butones lang talaga. Solid. Oh, yun. Hindi, ano yun. Parang naging business nga kasi nga nasa amusement kami na business ng mga sa mother side ko. Tapos, pare. Panalo yung Friday night natin. Parang yung starting Friday night hanggang weekend. Walang sawa. Siyempre, matik na yan eh. Siyempre, may mga times na nagbabantay ka ng arcade. Tapos, alam mo na yung mga, papalit po. Yung ganun. Papalit mo. papalit po na ganito. Tapos, siyempre, sa brief mo, may mga nakasuot na ng mga 20, 100, mga ganun. Pero so far naman, di naman nalugi. Ano lang, legit. Okay, ayos naman. Ban natin yan. Autobahn. Inahabol ka, ban natin yan. What's up? Oy, 5 years na ako sa Thailand. So, going 6. Ako, sobrang tagal. I can't remember. So, actually, fun fact fun fact, hanggang ngayon, mga lumang console nandun sa bahay namin sa May Olongapo. So, at least, lahat ng console, andun pa rin yung yung Nintendo Family Computer, Nintendo Entertainment System, Super NES, Sega Genesis, Sega Saturn, yung PlayStation, yung Nintendo 64, yung PlayStation 2, PlayStation 3, nandun pa rin sa bahay. Pero yung fun fact doon, hindi sa amin lahat yun. kasi ako yung generation na yung pinaglumaan ba? So, yung may mga pinsan ako sa States na every time na mag-upgrade sila, papadala nila yung mga lumang console sa amin. So, hanggang ngayon, nandun pa din. Kaya, yun yung earliest siguro na console namin. Siguro 1983 yata yung family computer, diba? So, doon natin na laro yung Contra, Super Mario, Donkey Kong. Diba? So, yun yung pinaka-earliest memory ko siguro ng gaming. Pero yung pinaka memorable siguro sa akin yung kami yung binilan ng unang console. So yun yung PlayStation 1. 1999 yun if I remember kasi yun yung official first game na nalaro ko yung Final Fantasy 8. So memorable talaga sa akin yung game na yan. Sila Squall. Yan. Si Renova. Ayan, sila Zed. Yung bike ko yun, pre. Bike mo nudge yun. Bike ko yun. Ayan. Yung trigger. Ayan. So, isa sa mga games na play ko yan. Ayan, Final Fantasy.
Almost lahat ng nilaro ng mga pinsan. Oo. Mismo. Ayan. Oo. Sa akin, yung fat pa tinatawag nun, yung mataba. Ayan. Oo, mismo. May loading screen yan eh. Pero, based sa experience ko, mas malala yung ganyan sa PS2 eh. Oo. Oo. Malala. Solid talaga. Parang naka-jailbreak. Parang gano'n. Oo. Huwag sa Valorant. Tsaka nag-check pa rin emails ko, baka saan nag-reply na sila. Pero nag-start ako, as in bata pa. Ewan ko kung familiar kayo sa Good Boy na family computer. So, parang Good Boy yung pinaka-brand niya. Pero technically parang hindi ko sure kung family computer pa din siya. Search. Ito, tatanggal. Ayan meron, pag ginugel niyo yung Good Boy family computer, color black siya na may red buttons. Tapos yung logo niya, yung may cap, yung may bata na nakakap na nakatagilid. Yan yung pinaka di ko maalala kung Japan din yata yan. Sure kung ano. Pero bala din ng family computer yan. Bonala ako. Medyo tinanggal niya yung kanto ng original. Tapos binili yan ng AirPod ko. Parang tanda ako mga 3 or 4. 3 or 4 years old yata ako. Binili ng AirPod ko yan. Akala ko para sa akin. Yun pala, binili yan para sa kanila mag-asawa. Para sa sabi ko, naglaro sila Mario tsaka Pac-Man. Pinakanaat ko nung, syempre, sobrang bata ako pa, hindi pa ako talaga ganun sa siguro mga 4 or 5 nung naalala ko, naglaro ako niyan talaga. Pinakanadik ako sa Battle City. Hindi ko alam mo kung yung mga tangke. Talagang pinarare ko. Kailangan mo kasing protektahan yung agila. Diba? Oo. Pag Pac-Man yan pag tinira nila yung bird mo, pero bala din yung family computer. Ang galing, ganda na kailangan mo alagaan yung bird. Kailangan talagang alagaan yung bird. Diba? Ang galing. Tapos from family computer, syempre Mario, di ba wala yan, tinapos namin yung Super Mario. Hindi na ako dumaan ng Sega. Wala kaming pera niyan. Tapos, nag-PS1 ako. Pinadala na ako tita ko galing Japan ng PS1. Tapos,
Final Fantasy 7. Yun yung yata yung pinakaunang RPG na natapos. Tapos, naalala ko, sa PS1, may larong Tamiya. Oo, let's go. Yan. Let's go. Ang ganda nun. Nagkaroon na Naalala ko, diba? Hindi naman super ganda ng graphics ng PS1. I mean, maganda rin sa atin dati. Pero yung Let's Go kasi, Pino. Parang cartoons Pino. Kasi. Pino yung graphics yung sa PS1. So, tuwan-tuwa ako doon. Kahit di ko maintindihan yung yung Japanese version yung nasa akin. Pero hindi ko sure kung nagkaroon ng English nun. Pero Japanese yung nasa akin. So, di ko. Nagkaroon. Tapos, Tamiya. Nagkasap. Tapos alam ko na medyo na-addict ako sa games nun. Nung bumuo si Airpat ng PC, ano pa yun, hindi pa uso Pentium 1. 386 saka 486 computer. Compact, yung mga nakahiga pa. Compact. Compact na brand. COMPAQ. Bumuo siya 386. Doon ako na-addict sa PC nun. So, natuto akong bumuo. Ang nilalaro ko nun, Duke Nukem. Yung yun. Tsaka GTA 1. Kung yung top view na GTA. Sobrang solid nun. Wala pang internet nun. So, hindi ko alam na marami pala naglalaro nun. Basta alam ko, naglalaro ako nun. Tapos, nung nagkaroon na ng internet, blah, blah. So, sinerch ko ulit. Ang dami ba din pala talagang naglaro ng GTA 1. Tapos, hanggang sa nagulat na lang ako. Kasi, after nun, parang hindi na nasundan yung gaming career ko eh. Kasi wala akong pera. Kung ano-ano, shit. So, ang nangyari, doon ko nalaman na nag-progress na pala yung GTA 1 into GTA Vice City. Lumaki na. Tapos yung Duke Nukem, sobrang pino na ng graphics. Yung Duke Nukem na nilalaro ko, pixelated pa eh. So, yun. Mga adult team yan, mga games na yan eh. Duke Nukem, matang pa ako sa mga club. Yung spacebar mo. Letter F ata. Ganda ng laro na yan. Wolfenstein. Kung Wolfenstein. Tsaka Orig yung nun. Orig yung CD ko nun ng kasi yung ewan ko kung alam niyo na yung HMR. May HMR na ngayon, 'di ba? Malaki maganda na yung HMR. May HMR dati warehouse pa lang kasi nag-iisa sa may Mandaluyong. Doon namin binuo yung 386. Tapos doon ako sa Sheridan. Yun yung pinakauna. Kasi bata pa ako nun. Tapos, kompleto sila ng mga lumang original CDs na mga Doom, Wolfenstein, Duke Nukem. Doon ko nakuha yung parang 500 pesos ata yung dati. Tapos, kasi hindi pa naman usap nun. I mean, bukod sa wala kami internet, ISP bonanza kami nun eh. Miss. Kadayan ka pa. Ang kadayan. Naalala ko. Mismo. Naalala ko yung mga games noon, di ba yung CD? Di ba pag original kulay black? Tapos syempre nauso yung yung pinamodify yung PlayStation para makalaro ka ng games na mura. Kasi mahal lang original na games yun eh. Oo, pre. Usually sa States lang namin nakukuha yun. Pero pinamodify na namin yung PlayStation namin ng panahon. Kasi siyempre bata ka. Mas maraming laro, mas okay, di ba? Ngayon tumatanda ka, once you modify stuff, it will go against the warranty itself. So talaga tsaka value rin mismo. Pero depende lang kung may mabubudol ka kung talagang fully loaded tong mga laro na to. But ngayon talagang kung kaya mo naman bumili, why not, 'di ba? Pero kung hindi mo kaya, di stick tayo doon sa mga kamura ka at mag-enjoy ka at the same time. So, wala naman ang problema. I think sa lahat ng gamers na simula 90s na hanggang millennium 2000,
Talagang hindi pwedeng hindi nila pinagdaanan yun kasi napakamahal talaga. 'Di ba? So, nung bata ako modified, syempre. Tapos habang pangarap na, mas gusto ko yung hindi. The only sole reason is hindi naman din sa pera. Pero it's more on the support for the developers. Yun yung natutunan ko yun nung nagsimula ako mag iPhone yata yun around 2011, 2010. So wala ang Android, walang free to play ganyan. So natutunan ko na bumili ng apps. Hanggang sa natutunan ko na bumili ng games. Hirap yun, no? Tsaka, siguro ba, alright, sa to. Parang nakita ko na, parang nabalitaan ko yan, parang may sumagi, uy, okay pala to. Siguro ang downside na dati, wala kasi tayong internet na maayos. So, wala tayong source kung maganda pa talaga yung game. So, parang iniisip mo, bibilin ko ba to? Baka pagsawaan ko. Yun lang naman madalas yun eh. Ngayon, may nakikita ka na, may gameplay ka na. So, alam parang somehow, pag napanood mo, alam mo na kung bibilin mo siya or hindi. Parang sa tukay. Hindi ko. Tama. Yun, same din. Sa tingin ko, kasi nung bata tayo, tsaka wala pang internet dun eh. So, pagka may console ka, kahit i-modify mo yung console mo, wala namang gameplay between networks, diba? So, hindi ka mabablock. Pero yun nga lang, mababoid yung warranty mo. So ngayon, for PlayStation 4, kasi may jailbreak na din yung PlayStation 4 eh, so may option ka. Pero, hindi mo magagamit yung Play Store, parang... yung Play Store, syempre. Tsaka hindi ka makakalaro ng network with other people. So, hindi mo rin ma-update yung game. Kasi maraming update yung games ngayon eh. So, isang malaking factor yun. So, pagka naka-jailbreak ka, ang gagawin mo, update mo yung image na lang, diba? So, unlike yung mga older consoles, pwede siguro. So, kumari yung mga Xbox 360, kasi nagkaroon ako ng Xbox 360, yun yung parang lagyan mo na ng hard disk, tapos sobrang daming games na. Tapos, sa PlayStation 4 yan, hindi ko siya pinamodify. Depende siguro kasi kung that time may PlayStation 6 na or PlayStation PlayStation 5 niya yan. Kasi ngayon interplayable pa rin yung PlayStation 4 tsaka 5 eh. So may chance pa rin na pwede kayong maglaro eh. Kasi backward compatibility kasi yung PlayStation 5 sa 4. So pwede mo laruin yung games doon. So ngayon siguro depende sa current console that time. Pero kung malayo na or PlayStation 6, pwede na siguro pa-modify. Tabagay. Teka lang sabi kasi nung iba, para daw nakamute ako hindi daw ako naririnig. Paano naman, pa-comment naman kung sakaling hindi pa rin ako naririnig. Kayong tatlo daw, malinaw eh. Hindi ko alam kung bakit hindi ako naririnig. Check mo sa OBS. Audio source sa OBS. Hindi. Actually, nilagay ko na lang din sa Google Meet. So, supposedly, kung paano gumagana yun sa inyo, dapat pareho din. Dapat naririnig din sa'yo. Ayun. Pero, ayan, naririnig na daw ako. Alright. So, going back, ayun. So, modified or hindi, talagang yun. Tama naman eh. Kasi nung bata ka, katulad nung sa akin, yun sa PS2, hindi naman ako ganun kabata. I think mga siguro, I don't know, maybe 19 years old ako nung nabili ko yun. And then, ang nangyari was, yung sensor, di ba may sensor yan sa loob, hindi nagana. So parang sabi sa akin, bumili ka ng ibang sensor or kung gusto mo, pa-jailbreak mo. So parang anong nangyari, mas mahal yung sensor kaysa dun sa unit na nabili ko. So, parang nabili ko yata nasa 3,500, yung sensor yata parang nasa 5,000 or so, including installation. So sabi ko, sige, modify na lang. Although nandun nga yung andun naman yung karamihan ng mga games na gusto mong laruin. It's just that
yun nga, tama. Support sa developers, especially yung mga medyo mahirap talaga eh. Pero tuloy tayong download sa torrent, syempre. Ilan na version yan, torrent? Pero kumbaga, experience lang ba? Pero kung nga rin, nagustuhan mo, i-download mo na ng kumpleto. Yun. So, by the way, sorry, shout out nga pala dun kay Papa Mark Gerald de Jesus. Salamat Shout out sa panonood at kay Madam Kate Bebang, salamat din sa panonood. So guys, sa lahat ng consoles, Marjeline Papa. shout out kay Sir Kirk Adrian Villanueva, shout out din sa'yo. So, Marjeline. Sali kayo sa... Ano ba si Marjeline? Wala. Wala eh. Marjeline Papa. Shout out to you. Ayun. So guys, yung mga viewers natin, kung meron kayo mga ma-share sa amin with regard to your games, mas maganda. And dun sa mga consoles, especially yung sa atin, diba? Ang dami na nating consoles na nalaro. Ano yung pinaka-favorite nyo? Sa'yo, Jai, anong favorite? Kasi ang dami mong nalaro eh. So, ano yung pinaka talagang, kumbaga, yung dati, kumbaga, medyo casual gamer ka lang, laro-laro lang, weekends, mga ganyan, free time or whatnot. Pero yung talagang nahook ka, yung talagang, hindi pwedeng hindi ko tapusin to. Bali sa akin siguro tatlo. Tatlo? Tatlo. Bali yung SNES, tsaka yung NES, tsaka yung PlayStation 1. SNES? Kasi, SNES, anong game sa SNES? Sa Super Nintendo kasi maraming, marami pa rin kaming cartridge hanggang ngayon. Talaga? SNES, syempre dun yung mga Super Mario World. Right. Mga madalas Mario. At sa NES naman, yun yung mga yung mga may bazooka tsaka yung may baril. Sa Duck Hunt. Ayan, so memorable talaga yan sa amin kasi naglalaro kami ng mga pinsan ko. Tapos talagay mo yung sensor na parang infrared sa harapan ng TV. Tapos yun yung babarilin mo. Napaka-interactive talaga ng mga games na yun. Pero when it comes to RPG naman, PlayStation 1 talaga. RPG. Yan yung talaga nagmulat sa akin sa mga games. Specifically yung Final Fantasy. Yan yung pinaka-paborito kong game. Hanggang ngayon, nagkaroon ng remake yung Final Fantasy 8 pati yung 7. Plano ko kong bilhin yung Final Fantasy 7. So, sa ano to, in the future siguro yun yung sa PS4, tama? Kaya, yun yung aking top 3. Sa PS4 yung yung remake. Tama ba? Yung remake ng 7. So, may remaster pala yung 8. So, ni-remaster nila yung mga characters. Ikaw Ikaw, Roka? Console lang specifically. Mas mahilig ako sa PC talaga. Pero console, family computer, tsaka PS1. Yun lang din naman talaga yung point of comparison. Sa family computer, more on the two-player side of games. Like, Battle City, tas yung, yung Snow? Yung Ice Climber? Ice Climber, yan. Competitive ako, bata pa eh. Ginagano mo yung mga seal dun, di ba? Family computer, tas online, competitive, may rank games. Immortal ako doon. Radiant rank. Sa PS1, nag-NBA ako doon. NBA Live, tsaka Final Fantasy. Tsaka naalala ko, meron akong inadikan na RPG doon, yung Legend of Legaia. Ayan. Solid yun. Solid yun. Alam ko nga, masusundan yung series na yun. Legend of Dragoon din. Legend of Dragoon, actually. Sa akin, actually, yun. Pinaka na-hook ako. Yung console, hindi pa sa akin. Pinahiram lang din sa mami ko. Pinahiram siya ng Game Gear. Alam niyo yun? Sega Game Gear. Laki nun eh. Dati kasi, di ba, may mga Game Boy tayo. Kung nakita ko yung Game Gear, ang layo nung ang layo nung controls, yung directional pad nasa may kaliwa. And then yung buttons mo sa kanan. Yung screen nasa gitna. Tapos ang laki. Tapos, ang natatandaan ko nun, parang iisa lang yata yung game na pinahiram sa amin. Sonic the Hedgehog. Tuwan-tuwa ako, sobra. Talagang na-hook ako dun sa game itself. Sega kasi Sonic talaga yun. Parang nila yun eh. Parang... nag-Game Boy pala ako. Nakalimutan ko.
Yung pinakaunang Game Boy, yung black and white. 31. Sorry. Yung matapak. Green and yellow yata. Hindi wala black. Green and yellow na siya ngayon. Green and yellow yung talaga eh. Kasi ganun eh. Pero ayos din yun. Kasi nag-ano rin ako niyan. Nag-Game Boy din ako niyan. Hinaram ko lang din sa kinakapatid ko, Pokemon. If I'm not mistaken, Pokemon din. Speaking of. Nako. Speaking of Pokemon. Ito pa yung yata yun. Pokemon Yellow or Red, if I'm not mistaken. Tapos, ako blue yung una kong nalaro eh. Ganun. Tapos red, yellow. Mamaya ako i-share yun sa... Sige. Basta Game Boy yung sa talagang, aside from the Game Gear, pinaka nahook ako sa Legend of Dragoon. As in, yung 4 na CD yun, di ba? 4 na CD. Oo, 4 na CD yun. Laro ko yung una, yung pangalawa, yung pangatlo. Yung bad trip ako, ayaw gumana nung pang-4. Yun lang. Parang kasi yung pangatlo, parang sobrang bitin ng story. Hindi mo, kumbaga nandun na eh. Parang nasa climax na. Tapos almost ending part na. Biglang hindi gumagana yung CD. Pero, ayun, tapos PS1 talaga. Kasi dyan ako Resident Evil 3, Dance Dance Revolution. Take note. Mismo. Naglalaro ako sa dance pad. Dance pad talaga. Hindi lang sa controller, dance pad. Tapos, yung foldable na dance pad na. Oo. Pero di kami yan eh. Napaka-saya ng laro. Diba? Mismo. Tapos Papaya ba yun? Papaya. Oo, tama. Hero Papaya. Oo, Hero Papaya. Tsaka Dubidub. Dubidub. Willy Rebellion. Tapos so yun lang actually. Although hindi kasi nung time na yun hindi naman namin kayang bilhin. So talagang every time na mayroon akong sobra, talagang pupunta ako dun sa looban namin. 30 minutes o kaya isang oras o parang 15 yata isang oras, 10 piso 30 minutes. So, parang ganun. Talaga na-enjoy ko yun. Sige nga sa'yo, Nodge. Ano yung parang gustong-gusto mo talagang i-share? Yun nga yung mga handheld na console nun. Yung Game Boy. At talaga memorable yan sa akin eh. Yung pangalan nito. Yung Game Freak kasi, sila yung parang, dati kasi kulay gray yung mga bala niyan, yung mga cartridge ng Game Boy. Hanggang sa ngayon nagkaroon ng Pokemon Yellow, Pokemon Red, Pokemon Blue. Yan yung doon din sila nag-base to sa case. 'Di ba? Kung Pokemon Yellow version ka, yellow din yung case ng mo. So nung bata ako, syempre wala pa akong kamalay-malay. Parang may kaklase kami. By the way, magkaklase kami ni Jai nung elementary. Oo, magkaklase kami. Sorry. Tapos may mga kanu kami na mga kaklase. Syempre may mga kaya mga yan. So dito fat Game Boy pa yun yung 4 na baterya. Talagang iipunin mo pa yan eh. Sa isang linggo para pagdating ng weekend wala kang talagang makakatagal yung Game Boy. Wala pang ilaw yung Game Boy na yun, di ba? Walang ilaw yun. Yung option na may magnifying na. Tama. Yun, grabe. Pero yun add-on yun, di ba? Yung magnifying glass. Pero yung as case talagang lang. May ilaw pa yung, may battery din yung magnifying glass tsaka yung ilaw na yun. Tama. So, nung mga panahon na yun, syempre, parang gustong hiramin nung kaklase namin yung yellow version ko, sa kanya blue. Syempre, binili na nanay ko yung yellow eh. Tapos parang nagtataka siya, bakit may takip yung... So nag-switch kami, nag-trade kami nung kaklase ko. Sa akin na yung blue, sa kanya na yung yellow. Nagtataka siya, bakit may takip yung mo? Yung bahala. Yung bahala. Pagkatanggal niya, kulay blue na yung kulay. Hindi mo madideny na pinagpalit ko. Nag-trade kami. Oo, di mo madideny. So, wala kang palusot doon. Bakit blue na to? Nasaan yung yellow? Hindi ko mapakita. Ganyan. Bukas sa bukas, balik mo yan, ha? Mga ganun, syempre. Nayari ka, no? Oo, yari talaga. So, talagang Game Boy. Talagang ka pala, no? Batang Game Boy, kumbaga. Yeah. Yan. Mario, Wario, Felix the Cat. Yan yung mga unang mga laro eh. Tapos, Felix the Cat, pare. Tapos, yun na. Then, dumating ang
mga Pokemon versions, Yellow. Ang hirap kasi sundan nun. So, hanggang Game Boy Advance lang. Hindi na ako tumuloy sa... Meron pa yung maliit lang na Game Boy, yung SP. Tama. Yan. Yes. Kasi kasagsagan nun yung PSP Di ba? So, lumabas yung PSP kaya doon na ako sumunod. Hindi ko na nasundan ng Nintendo DS, 3DS. So, sayang din yung tier nun. Doon din nahinto yung Pokemon career ko. Kala mo naman talaga. Hindi nagpo-Pokemon ka pa rin naman ngayon Oo. Yung nga lang ibang Pokemon. Tsaka, ay, mali. Sorry. Trading cards. Online trading card. Yes, ibang Pokemon yan. Yun lang, diba? From handheld, no? Ibang-iba talaga yung before kasi, you'll appreciate the game more ng, kumbaga, hindi mo nasa sa search online or minsan yung mga kahit offline games. Kasi ngayon, parang, pag sinabing offline games, ay, parang nakakatamad mga ganyan Pero, di ba, before, pag sinabi mo, ito yung game ko talaga, tas same guy that you're talking to, nalaro din, parang, ay, talaga, hindi ko pa alam yan, hindi ko pa napupuntahan yung mga ganyan-ganyan, di ba? Mismo. So, di ba, sobrang ganda rin na, walang cheats, aside from the PS1 na nagkaroon ng Game Shark. Game Shark. Ayan, diba? Solid yan. Pasok mo yung Game Shark, tapos di ba? Yan, di ba? Pero yung mga before, like, so yun nga, sa mga SNES, yung mga family computer, lalo yung mga family computer na yan, yung kapag ka, yung sa, for example na lang, katulad ng sabi nga ng kapatid ko, yung Legend of Kage, di ba? Nalaro nyo ba yun, yung Legend of Kage? Yung yung may princess na na laging nakukuha ng ninja. Kasi may mga matataas na puno. Kasi yung parang meron siyang sword pero pag ganun yung niya. Nagahagis ng shuriken. Legend of Kage tapos nag-iiba-iba lang yung background. Pero same din yung ginagawa, ganun pa rin yun. Parang napaka-simple ng game pero sobrang nai-enjoy. Lang, Tetris na lang Di ba? Diba, Tetris na lang So, yan, parang so, kunwari, yan, nasa loob kayo ng bahay, you have your handheld games, you have your consoles. Paglabas ng bahay, kung wala kang handheld game, or sabihin natin may handheld game ka, 4 lang battery na meron ka, nakasalpak pa sa loob, after a couple of hours, wala na, kasi ever ready lang, hindi energizer. At saka, ang alam ko nun, talagang parang 40 ata yung bundle nung hindi 2 piraso, yung Ever Ready 8 lang. So Ever Ready tayo, no? Energizer yung mahal din. Di ba? So 100 plus yata yung Energizer. Tapos dito ako mabibilib kasi syempre hindi mo ma-appreciate yung tunog kasi syempre yung tunog ng Game Boy pagka nakatodo yan, mabilis kumonsumo ng baterya. So nung nag-Game Boy Advance, doon na nagkaroon ng mga rechargeable na baterya na pack na sasalpak mo na lang tapos i-charge pwede. Doon mo naririnig. May parang 3.5mm jack. Mismo. Kaya nga yun, sabi nga, Pac-Man din daw, Pac-Man. Ayun, isa pa sa mga nakaka-addict din yan. Di ba? Pac-Man. Adventure Island. Yan yung Adventure Island, isa pa. Kung ng mga dinosaur eggs. Ayan, so, mga naka-skateboard, ganyan. Naka-skateboard, exactly. Magandang game din sa Game Boy, yung Ghost Fighter, ewan ko kung nalaro nyo yun. Napakaganda ng laro ng Ghost Fighter sa Yu Yu Hakusho, sa Game Boy. Talagang ko na syempre sobrang haba ng story nun, nakasaksak ako Alam mo syempre, ang mahal ng battery, di ba? Naka-AC ka. Naka-adapter ka, naka-AC ka. Nakalagay ka sa dingding, nandiyo ka naglalaro. Napakaganda ng hindi ka pwede lumayo sa dingding kasi nandun yung saksakan. Upo ka lang dun. Yun yata may parang knob para iset yung frequency na kung DC ka or AC. Tama. Tapos napakadaming dami niyang extension. Kala mo USB game. Tama. Grabe. Iba-ibang power source. So, grabe yung trip. Grabe yung trip natin back to memory lane yun naman talaga yun yung pinaka-enjoy talaga yung kung ano yung nangyari before. Na somehow kahit parang ngayon nga lang I think about 3-4 years ago
nag-post sila ng ibabalik nila yung Family-Com. 'Di ba? Parang biglang nagdagsaan yung Hindi ko matandaan kung parang Oo. 'Di ba parang nawala yung Family-Com, hindi sila nag-manufacture na. Tapos, parang about 5-6 years ago yata yun. Biglang may nag-post, available na ulit yung Family-Com. So, parang yung mga titos and titas, titos and titas sa Manila, biglang nag-unahan, pumunta talagang bilian ng mga Family-Com. And then, parang nandun pa rin yung nostalgia na kapag nakabili ka niyan, paano yung games? Cartridge pa rin. Talagang may mga nagpo-produce pa rin. Oo. Nagpo-produce pa rin yan. And then, actually, meron ako nakita niyan, talagang old school na family computers sa if you're familiar dun sa may Cubao Expo, 'di ba may paikot yan? Ayun, 'di ba Roca, 'di ba may paikot diyan? 'Di ba may isang shop diyan ng pang antique? Marami. Marami ba yun? Pero may isa ako napuntahan doon talaga na pagtingin sa labas, nandun talaga yung Family-Com. I think this was back 2008 or 2009. So, yung time na yun, talagang wala na yung family computer eh. So, parang pagtingin ko, uy, grabe to. Ano to? Old school to, epic to. Yung ganyan. Pero guys, sa inyo, kasi tayo, may mga handheld tayo, or consoles, gaming consoles sa bahay. Paglabas mo, punta ka ng mall. Mare, tapos na kayo mamili ni mami, ni daddy, no? Tapos, kakain kayo sa sa food court. Madali kang kumain. Bakit? Kikita mo doon, nandun yung Quantum, andun yung Sega, andun yung Worlds of Fun, andun yung, kung nasa Robinsons ka, ano yung meron sa Robinsons? Galleria. Kalimutan ko yung pangalan. Hype na yun. G. Glee. Olonga po boy kasi yan. Olonga po boy ka ba? Sorry. Sa Robinsons Galleria, before, pag pumunta ka dyan, sa Tok-Tok, meron dyan yung tawag Glicos. Ayun, Glicos. Diba? Ang dami. Yung sa Tok-Tok, nandun yan. Magpunta ka dyan, Glicos, madali ka. And I think tayo naman siguro, ikaw din parang, although si Nodge kasi meron talaga mga arcade games sa kanila kasi nga business eh. So, sa inyong dalawa, si Jai tsaka si Roca, or even with Nodge, kung meron kayong isang arcade game na gusto nyong iuwi, ano yun? Ikaw, Roca, anong gusto mong arcade game? Saan ka na-addict sa arcade? Yan, first of all, saan ka na-addict sa arcade? Anong game? Video Carrera. Video Carrera, Videoke, yung mga ganyan. Doon tayo sa medyo legal ng konti. Medyo legal. Doon tayo sa Video Carrera, Brad. Ano naman yun? Ano ba? Medyo modern na kasi ako nag-arcade. Ano na yun Marvel vs. Capcom na yun. Yun. Saka X-Men Street Fighter. So, yun na. Pero, kung tutuusin, kasi may mga arcade na ngayon na may retro games eh. Sa mga slum area. Mapapansin na doon. Mga piso o kaya naka-configure sila hanggat di ka na-dead. Hindi mo kailangan maghulog ng pera. So, kung meron man na arcade or video game na gusto kong balikan, either Space Invaders o kaya Pac-Man. Solid, no? Uy, kasi kaya kong patagalin yung piso ko doon. Sa Pac-Man at Space Invaders. Speaking of Pac-Man, meron ako nakita dyan. Meron pa pala isa, sorry. Metal Slug. Sige. Ayan, oo. Metal Slug. Yung una. Yung una. Heavy machine gun. Yung sa Pac-Man nga, no? Meron ako nakita niyo yung old school. Yung talagang the retro style arcade. And then meron ako nakita yung parang cabinet style. Yung parang wala na siya yung hindi na nasa harap. Isang flat na lang. Tapos apatan ang ang gamers. Sabi ko, paano ito parang siguro nangyari, paunahan kayo makaubos nung pellets. Yung mga pellets. Tapos meron siyang versus game. Na yun nga, aside from paubusan kayo ng pellets, kapag nakakain ka ng super pellet, pwede mo kainin yung kalaban mo. Kasi invade mo yung area niya. Parang sa time zone ka na yan nakita. Pero, ayun. So, Space Invaders, tsaka Pac-Man, no? Tsaka Metal Slug, basically. Ikaw, Jai, ano sa'yo? Ako siguro, Tekken.
Yan. Tekken Tekken 2, 3. Sa akin, siguro nagsimula kami Tekken 3. Kasi naalala ko yung panahon na yun, bali yung kaklase ng kuya ko, pupunta sa bahay namin. Tapos parang magkakaroon kami ng Tekken tournament. Ayan, so very memorable sa akin kasi siyempre bata pa ako noon tapos kalaban ko matatanda Nagugulat sila, natatalo sila napaganda yan siguro kung sa arcade. Diba? Siyempre, kapatan kayo. Tapos, napakasarap laro ng fighting games sa arcade Totoo. Yung joystick. Tsaka ito yung ito yung arcade na wala pa yung talikuran. Kumbaga magkadikit pa. Magkadikit kayo. Pag na-bad trip sa yung kalaban mo, gagawin. Wala. Hindi ko yun. Ganun na lang. Na-share nga ni Nods nung nakaraan, di ba? Yung kapatid ko, yung oldest brother ko. Ano na talaga yun? Simula Tekken 1 yata or Tekken 2 yata. Talagang batang yun batang Quantum. Hindi pa nga Quantum yata tawag dun I think Sega yata yun or Worlds of Fun. Basta talagang nakikipag nagtutournament na yun si Kuya before sa Tekken. Di ba, Nons, hindi niya matalo sa Tekken. Hindi, grabe yun, pare. Kasi yung setup namin sa opisina nun, parang lazy boy na sofa. Tapos, yung 55, 65 inches na TV. Tapos, Samsung yan, malamang. Easy. Easy. Grabe naman. Tapos, PS4 na Pro. Yan. Pro. Tapos, pagka lunch, talagang may kita mo, hindi, ilang sigurong tao, 5 na yung mga tao na umalis, umupo, pero talagang nanonood. Hindi siya natatalo, pre. As in, talagang, meron pa nga doon, talagang 3 beses, 3 kalaban niya, 2-0. Talagang straight niya, lab set lahat. Sabi ko, magbabalak pa sana ako Sabi ko, hindi na, sa'yo na yan, pare. Okay na ako yung nanonood lang, sabi ko. Galing mo, isa kang alamat. Talagang mahusay, pre. Ang ginagawa niyan, papatalo muna ng first round. O yan, labanan muna, papanalo yung first round. Ay, either first round, second round, papatalo yan. Kaya talagang tapos iayariin ka na niya hanggang sunod-sunod. Third round. Tapos lahat ng lahat ng characters kaya niya talagang kaya niya talagang malakas, pre. Tapos syempre may mga tao pa nga doon na enthusiast talaga na talaga may controller ng sarili. Siya stuck lang na sige, tara laro tayo. kahit yan basta gumagana yung buttons na. Ay, shoutout nga pala kay Sir Christopher Retuya watching from Cebu. Uy, what's up? Yes. Shout out, pare. So Nodge, ikaw anong gusto mong iuwi? Sorry sa mga Tekken fans pero Bloody Roar 2, pare. Ay, grabe. Bloody Roar. Grabe yun. Kasi sinong character mo sa si Bakoryu. Bakoryu the Mole. Puta. Talagang nakakatuwa yung transformation nila. Sabi ko, yung mga ulti nila, no? Solid talaga, pare. So, Bloody Roar 2, tapos, sino yung yung parang yung may mabilis na sumusuntok doon? Can't remember yung name pero parang meron doon na isang character, lalaki, na parang martial artist din. Tapos parang kapag niya, parang down square yata ginagawa. Down square. Talagang ganun. Pangalan nito, Bloody Roar. Talagang solid na Bakoryu lang ako doon Talagang madugas tapos, si Bakoryu. Medyo nababanas kaya airpass ko pagka Bakoryu yung gamit. Nung unahan ako, sabi ko, ba yan? Pero hindi ko alam na meron palang arcade ng Bloody Roar. Hindi ko nakita. Siyempre, yung sa amin kasi nun, parang pwede mong palitan yung mga CD, ganyan. Customized, basically. Customized talaga. Tapos, ano pa ba yung mga pwede nga gamitan ng Crash Bandicoot Crash Bandicoot na nilalaro. Diba?
Isa pa yun yung Crash Bandicoot 2 na Rex sa pangalan nito. Grabe. Rex content. Hindi natin nabanggit yung Street Fighter, no? Oo, Street Fighter. Ay, ako, grabe sa akin, yun. hindi masyado eh. Pero solid, no? Solid ang Street Fighter eh. Pero Lahon. At saka, meron pa pala isa, yung hindi pa natin nabanggit yung Mortal Kombat. Isa pa. Dalawa no? Oo, isa pa yun. Isa sa mga, pinakaunang fighting games. Nagpakita ng dugo. Hindi, tsaka nagpakita ng dugo sa video games. Medyo gore. Medyo gore na na fighting game. Totoo yung Mortal Kombat. Pero sa sa arcade talaga kasi. Dati kasi medyo talaga ako. Medyo energetic ako eh. Yung mga sayaw-sayaw, mga ganyan. Ngayon lang, kain-kain na lang ang ang galawan natin ngayon eh. Pero talaga before, naisip ko, sabi ko, sana meron akong sariling dance revolution na machine. Laki, di ba? Tapos parang usapan pa dati, parang pag bumili ka nito, 1 million peso to, parang ganyan. So, sabi ko, sana meron ako niyan. Pero isa talaga sa pinaka nagustuhan ko, Drum Mania. Kung Drum Mania sa arcade. Drum Mania talaga kasi yun nga, hindi ako masyadong sa controller. Yung mga yan sa Tekken or marunong ako kumbaga. Street Fighter, sa mga ganyan siguro Marvel versus Street Fighter ang pinaka nagustuhan ko. Hindi Marvel versus Capcom. Yung kasi parang hindi naman nag-compete pero may mga laban-laban kami, mga tropa-tropa, ganyan, laban-laban. So parang okay sa akin yan. Pero more on yung talagang galawan ng katawan. Pag tatapos ka, na-enjoy mo, pawis ka na rin. ganun yung mga yung tipo ko eh. Pero yung yung nabanggit mo nga kanina sa Tekken, si Sinod siya tayo sa Tekken. Kasi si Kuya nga yun nga nagko-compete, 'di ba? Pero may mga times din kasi diyan na parang alam mo na yung mga matagal ng tambay. Alam mo pagka pumunta ka sa isang arcade arcade area, makikita mo yung mga mukha nila, alam ko na nilalaro nito. Yung mga talagang sobrang pamilya na talagang tambay ng mga doon. So, sa tingin nyo, okay lang ba yung parang nagpupustahan? So, for example, panalo ka 20-20 or what, mga ganyan. What's your take on this one? I mean, okay, yung iba kasi parang, okay lang, 5 piso lang naman, or token lang naman, or what not. Yung iba kasi, parang talagang, seryosohan, 100 pesos, 500, 1,000, minsan, isang grupo pa yung pupunta, dadayo. Yung wari, ito, representative ng SM Center Point 2 eh. Pupunta ng SM Cubao. O kaya ng SM South Mall, mga ganon. So, what's on your take on this? Are you okay with pustahan dun sa mga arcade games? Ikaw, Roka, sa tingin mo. Ikaw ba pumusta ka na sa mga games? Sa iba naglalaro. Oo. Pero kung ako mismo hindi. Bakit? Wala akong confidence para lumaban. Kahit nung sa mga panahon pa ng mga CS tsaka Dota. Alam ko na hindi ko pa kayang, hindi pandayo eh. Nasa buhok kasi minsan yun eh. Pag yung buhok mo yung one side lang. Yung nakaganon. Ang ating Nevermore yun. Shadow. Invoker pare. Lotar 3 minutes. Yung mga pandayo. So parang parang nag-iiba ba yung playstyle mo kapag ka may money involved? Oo. Kasi ramdam mo yun like any other competitive games. Pagka alam mong if there's something in the line, medyo kakabahan na konti. Tama naman. Pero syempre hanggang sa masanay ka, parang kahit anong tournament pa yan sa Lian or kahit anong pusta, parang hindi na magbabago yung laro mo. Right. Kung matalo ka, alam mong either malakas yung kalaban or mahina ka lang. Parehas lang yun. Pero alam mo na hindi ka kinabahan. Parang gano'n. Pero okay lang sa'yo. Kumbaga, okay lang sa'yo may mga pustahan. Yung thought, para sa akin, kung ako yung naghamon, okay lang. Kasi ang pinaka-sole reason ko lang naman dun is not really para magkaroon ng pera. Siguro andun na yun. Pero
more on para galingan mo. Lalo na kung yung hinahamon ko is kilala ko and kumbaga alam ko yung laruan. Alam ko na matatalo siya. Pero para galingan mo, baka kasi pinagbibigyan mo lang ako. Lagyan natin pera, di ba? Para ganahang alaman. Tama na. Yung iba talaga ganun eh. Kahit sa mga basketball na lang, di ba? Parang, kapag gusto ko nga pawis lang, di ba? Gusto ko nga yayain ngayon si Ginodge para ganahan. Mag-Valorant kami. Kaso ban nga pala ako. Pwede naman. Gusto mo ba? Pupustahan mo na eh. Sana, no? Pupustahan mo na sana. Kaso, wala eh. Wala, no choice. Balikan ko lang yung kanina. Yung sa mga arcade games, naalala ko lang bigla. Initial D. Nakita niyo naman yun, Initial D na driving sim kasi mas more on driving simulation talaga ako. So, ayun na, naalala ko lang kasi may pumusta sa akin sa ganyan. Alam niyo yung meron yung mga Eurobeat, mga ganyan. Pero sa Initial D kasi may mga cards yan. Yung parang memory card mo. Di ba? Tapos i-save mo yung mga yung mga, parang sa Tekken. Exactly. So parang yung may pumusta sa amin. Dayo coming from South Mall, SM South Mall. Kami, nung time namin na nandun kami, yung kaadikan talaga, literal na kaadikan namin. May team kami sa SM Center Point, sa Santa Mesa. So parang meron kami, isa ako sa mga lumalaban talaga. At that time, sakto nagta-time trial ako. Tapos may sumali, natalo ko ng siguro mga 2-3 beses straight. Tapos pinustahan ako 300, sabi ko, one game 300. Isip-isip ko 50 pesos na lang yung pera ko dito. Hindi pa ako kumakain. Uuwi pa ako. Gaganon. Pag kumain ako sa food court, kumbaga may mga merienda yung SM, di ba? May mga 25 pesos merienda, ganyan. So, technically, pag kumain ako niyan, makaka 40-50 pesos ako. Maglalakad ako, pauwi. Iniisip ko, sabi ko, patulang ko kaya? Ganun dayo daw medyo kumpiyansa ako. 3 beses na ako nananalo Tapos nung time na, nandun may mga kasama, dumating yung iba kong kating. Buti na lang dumating kasi okay lang kahit matalo, may pera. May pera na sila. Okay lang kahit may sasalo, kumbaga. Luckily, nanalo. Pero one time lang kasi parang sa akin kasi, especially kapag may perang involved. Hindi medyo na nadederail ako Hindi ako nakakapag-focus. Yung usual na laro mo, hindi mo nagagawa. Kahit ilang beses mong ginagawa, di ba? Sabi nga nila, parang minsan muscle memory na lang yan Pero may times talaga na kapag hindi ka sanay, pumusta, tapos ikaw yung naglalaro, tapos may money involved, nawawala ka sa concentration. So, yung iba talaga ginagawa motivation para, yun nga, sabi mo nga, seryoso, para seryosohin, di ba? So, paano ka hinamon nung sa kasi ini-imagine ko pre, alam mo yung parang sa Fast and Furious, yung nakaganto ka, nakaganyan ka, kasama na Bella. Kasi hindi na bababa yung bintana bababa yung bintana, ginagaling yung bintana. Di box type pala yung sasakyan. Hindi, kasi, di ba, syempre, dalawang unit magkatabi. So, sa kasi, sa players ng what do you call this? Players ng Initial D kasi, meron kami na after the game, parang mag-face bump kayo. So, nung first 3 games, face bump, after ng game. Whether panalo ka or talo ka. So, yung pang-apat, bigla akong sinabihan, one game tayo, pustahan 300. Di, parang sa akin, hindi ako masyadong naniniwala kasi nga sabi ko, 3 beses, isip ko 3 beses ka na natalo, pupusta ka pa ng 300. Parang sabi niya, siguro, parang may, may alas pang nakatago yun nga, nagpalit bigla ng nagpalit ng card. Kasi yung different cards, different cars And different cars, different settings. Tsaka different driving style. So binibake ka pala, no? Oo, yung tatlong una, yung pala yung mga lower lower rank niya. Yung mga may level din kasi yan So parang yun yung wala pang aura. Wala pang aura. Asperp account. Buti di na ban. Nagulat ka nung dumating yung kapusta mo, may dalang sariling manubela, no? Pinalitan yung manubela, no? Yun nga, parang ganun lang, sinabihan lang ako. And then, yun nga, dumating yung mga kasama ko. Sabi, sige, okay lang. Luckily, yun nga, nanalo. Pero after that, parang wala na.
Kahit sa mga mga basketball games, pag may pusta, ayoko. Kasi parang 5 piso pare, papatayin ka. Papatayin ka. Ay, squatter nga Oo nga, exactly. Ikaw, Jai, na-experience mo na yung ganyan? Ay, hindi, pumupusta ka nga pala, no? Ilang depende. 3,000 baht, mga ganun. Sawati ka. Talagang ever since, kahit yung mga NBA na, sino magcha-champion, ever since na tataya ako, laging talo yung tinataya ko. Tapos pag di ako tumataya, doon na natin. Kahit sa perya, yung mga color game. So, hindi talaga ako pangpustahan. Although, maganda nga siya na motivator sa mga tao. Pero madalas kasi, yan ang source ng away. Away, exactly. Yan sa kami, taga-FEU kami ni Gino, siya dyan nag-aaral eh. So, so kung FEU kayo, madalas kayong either sa ECT o kaya sa Ever? Ay, hindi. Hindi na kami lumalayo. Hindi na kami umano. Kasi yung sa ECT at saka sa Ever, yun na yun eh. Pa-extinct na sila nun, pre. So, yung harap ng Moraita, yan talaga, legit yan mula dulo ng Arpapa hanggang sa Recto. Jump pack yan ng mga dotahan. Show may rice ng pahinga. Oo, pare. Show may rice tsaka pancit canton na may tinapay yun. Yung sa gilid ng yung sa gilid ng FEU. Yung may eskinita na papagawa. yan. Tama. Yan mismo. Pero ikaw, Jai, mismo, na kapag talagang ka na kumbaga ikaw mismo yung naglalaro, pumusta ka, na... Oo. Ano yung first time mo nagpusta? Yung mga seryosong pustahan dati. Yung panahon ng sa Warcraft 3. Yung mga PC games, kumbaga. LAN games. Yan. So, sa Olonga po may mga computer shop. Talagang maghanap sila ng mga pustahan. Mga panahon na yun, medyo adik-adik pa kami sa Sama namin sila Andrew nun, yung panahon namin sa klase. Parang may gameplay kami, kaya medyo pumapalag kami. Pero yung mga Counter-Strike, yan, nahihina ako dyan eh. Pero may mga magagaling na players sa Olonga po na talagang... Mahina ka sa sa Counter-Strike? Oo, yung panahon na yun, napakagaling. Yung magaling. Hindi mo. Kaya pala wait lang. Nag-revive lang ako. Hindi, tsaka nun, di ba? Parang rat-rat lang eh. Wala kaming pakialam po headshot. Talagang rat-rat lang. No? E-power yan. Walang kumbaga, hindi talaga yung planado. Wala masyado strategy nun. Exactly. Ikaw, Nodge? Sa mga ganyan na nagpusta, kumusta ka? Ikaw, Nodge, kamusta yung 620? Buti nga pala dito nagpustahan nun. Hindi, pangalan na ito. Hindi, kami ni Jaicor, nagpupustahan kami niyan, NBA. Kaso nga lang, ang pustahan namin, magka-dorm din kasi hanggang college, no? Magka-dorm kami niyan. So, nilalaro kami ng NBA, 2K. Ay, sana. May Dynafest. Yan. Ay, may experience kami ni Jaicor niyan. Wait lang. May experience kami ni Jaicor. Yung sa Dynaquest kasi, pare, yung upuan doon, parang yung car seat. So, pwede mo i-recliner. Uso yung gaming chair na, no? Hindi pa uso yung gaming chair. Talagang car seat. So, talagang komportable ka. Premium. Hindi naglalaro kami. Nasa kalagitnaan kami. Nasa kami, parang peak na ng laro, NBA. Fourth quarter. Yan yung mga parang mga dying seconds. Hindi naman dying seconds, mga last 2 minutes. Puta, biglang may kumalabog sa likod namin. Tapos, kasi kami, nursing students kami. First year tayo nun, no? First year. First year college. Biglang may kumalabog. Tapos, pagkita namin, may nangingisay na sa likod namin, pre. Sir, no shit to, ha? Talagang is the real deal, pare. So kami, gagawin natin, putang ina. Pigil kami bigla eh. Tapos yun, buti rumisponde na yung mga kamag-anak. Hindi yung ate, ganyan. Sabi ni Ginech, nagaman ng kutsara. mga meat. Mamagat yung dila niya. Mamagat yung dila niya, malunok niya, gano'n. Siyempre,
Siyempre, first year kami noon eh. Talagang doon pa namin na-unravel yung mga the bullshit and the real ones, di ba? Parang pero yung sa no? Sa pusta kasi naipagpustahan ka sa mga kay Jai, sa friends kakilala. Yung hindi mo kakilala. Na-try mo na yung ganun. Yung talagang as in talagang first time mong nakita to, pustahan. Tapos ikaw pa nagyaya. Nakipagpustahan ka ba sa Tamiya nun? Hindi. Tamiya? Oo, Tamiya, maganda rin yan. Hindi panlaban yung Tamiya ko, para more on hobby. Hindi siya yung tipo pang racing talaga kasi napakamahal din. Napakamahal talaga yung pyesa. Tapos grade 4 student? Anong pang grade 4 student, pang pang hobby lang. Pero ilan toolbox mo? Isa lang. Kailangan mo ng toolbox, pre. Ano ba yung alternative sa Tamiya? Oldie. Yan. Talagang sabi nga welding. Wino-welding. Shoutout nga pala kay Tito Ross, tito kong galing Cavite. And sabi nga ng kuya ko, pag money involved daw, minsan hindi na siya playing for fun, which is somehow true. Kasi talagang you're getting more dun sa competitive side mo. Kasi meron ng something involved, money involved. So, minsan, lalo na yung mga ibang players na somehow hindi kayang i-restrain yung yung emotions. Ayun yung mga nakikita mo, ganyan. Which is somehow, yun nga, nagre-result din sa away. Yung lalo na kapag hindi naman magkakakilala. Although kapag ka magkakilala lang, okay lang yan, di ba? Basagan kayo ng bahala kayo, trash-talkan kayo kung gusto ninyo. Yun yung maganda doon. Sa NBA kasi pagka kunyari nadakdakan kami, replay. Puta pare, hindi namin pipindutin yun, tapos nakatingin kami sa isa't isa. Sabi ni Paul Nico Humirang, pupusta ko si Junjun ko kapag na-ace mo kalaban. Jaipur 2020. Jai Smoke, mga malupit na puntahan. Yan clutch situation na mga 1v4. Pare, pag napatay mo lahat yan, papaputol ko si Junjun live. Question lang kasi sa atin, lalo na sa inyo yung kay Jai tsaka kay Ginodge. Dun sa may Murayta area, nung time ninyo, medyo yun yung time na medyo magulo yung recto, magulo yung Murayta. Ang hirap pumunta doon kapag bata ka kasi either nagulpi ka, nasuntok ka, o kaya wala ka ng pera. Uwi mo. Mga ganun. Ano yung yung wildest experience ninyo? Whether it's you playing, somebody else is playing, or talagang nandun ka lang sa area na nasa area ka ng parang arcade station. Ano yung wildest experience na experience? Ikaw, Roka, madalas ka bang tambay sa mga ganyan? Tambay saan? Sa mga arcade o kaya sa mga computer shop. Bukod nung college tayo. Sa iba ako na tambay. Baka hindi nyo wala alam, magkaklase kasi kami ni Roka nung college sa PUP. So, yun pala. Kasi, ang tambayan kasi namin dyan, either library or... sorry, mali. Kulang. Likod ng library. Okay. Likod ng library. O kaya sa hallway. Pero tumutugtog lang kami. Gitara, kanta, mga ganyan, kain or what. Pero hindi, minsan, pupunta kami sa mga computer shop. Lalaro, Dota. Yan, Dota 1. Mga 30 minutes, 1 hour. Mga ganyan. After that, wala, balik na ulit sa school. Tambay na ulit sa likod, mga ganyan. Pero ikaw, Rox, ano yung wildest experiences mo sa ganyan? Parang katulad nung sabi nga ni Nodge kanina, parang biglang may bumagsak sa likod nila. Nangingisahin na. Ikaw, Rox. Wala naman sobrang wild. Pero siguro ang pinaka-naalala ko lang na for the love of the game, nung college tayo niyan, kasama ko sila Francis, sila Rayster, ganyan. Maabot kami ng ng 8 hours. 7 hours para lang sa Dota. Open. So, di ba, 1 hour per game, di ba? So, yan, mga 6 to 7. Sorry, Roka. Tapos, ang matindi dyan, ang pinaka hindi ko makakalimutan, hindi ko makakalimutan, kasi ang baon ko niyan per day is 100 pesos.
Ang whole day kami sa PUP, pre. Ang pagkain ko doon, pre, 20 pesos lang. Siomay. Oo. Siomay rice lang ang Hindi pa siomay rice yung 20 pesos. Puro kasaba. Yung, alam mo yung... Kakanin. Kakanin na mabigat sa tiyan ng kakanin. Oo, seryoso. Matagal matunaw yun, pre. Nakabulsa yun, pre. Yung kasaba ko, nakabulsa. Pagka nagutom ako. Isang agat lang. Isang agat. Medyo may nararamdaman ko na sa tiyan ko. Okay. 8 hours. Para lang yung... Grabe. 8 hours. Pero naalala ko lang yung mga 8 hours. Naalala ko lang si Paul Layug na rest in peace. Paul. Kasi yung classmate namin, bro. Natutulog sa computer shop, chong. Alam mo yung kalakasan ng Flife? Dota. Ragnarok. Yun, yung mga pero more on Flife sila eh. Yung ibang mga kaklase namin. Yun talaga nagstay sa computer shop. Talagang 24 hours, minsan more than 24 hours. To the point na nakakalimutan ng kumain, hindi na nakakapagpahinga. Tapos hindi namin alam kung ano nangyari, pero parang sabi nung isang kaklase namin, namatay daw sa loob ng computer shop. Tapos parang biglang nag-collapse. Hindi mo nag-collapse, parang sabi nila na daw ng ugat or something. Pero yun lang. Naalala ko lang kasi ito 8 hours. Ako pinakamatagal sa computer shop 2 oras lang eh. Kasi nasusuya na ako dun sa mga maingay sa likod. Yung mga alam mo yung yung amoy nung katabi mo. Amoy nung nasa kabilang dulo. Isa na lang amoy ninyo lahat. Pero ba yan, yung headset, di ba? Oo, yung headset. Lalo na. Yung headset. Ano to lang yun? Parang na-imagine yung sarili ko pumunta ng com shop eh. Parang, lalo may mga COVID, di ba? Kasi ngayon, ang hirap marami nang bukas na com shop. Halata mo, pagka naglalaro ka ng online games, Valorant. Maingay yung background. Kilala niyo ba si nakalimutan ko yung pangalan, balikan ko. Pero may streamer ng Valorant, pre. Nag-i-stream sa com shop. Ewan ko kung alam yun. Nagtutrend nga yun. Talaga? Sabi nga niya, bakit makaingay dyan? Com shop to eh, tapos inikot-ikot siya. Ang tindi ng com shop, may OBS. Oo, no? Tsaka may webcam. No? Solid yun, pagka ganun. Pero yun nga, yung mga com shop kasi, dati, hindi yung katulad ngayon na yung medyo subtle na lang yung cotton, hindi na masyado masakit sa tenga. Dati talaga yung buong tenga mo na sa loob eh. Tapos ito yung talagang cotton na nag-a-absorb ng pawis. Pagka suot mo, pawis kagad. Amuyin mo na. Alam mo na kung ano amoy. Diba? Tsaka yung mga nag-wear off na leather or synthetic. Yung mga nag-wear tapos off na leather. Foam na yan eh. Totoo. Tapos ito yung mga CPU na bukas yung yung gilid ng casing kasi merong electric pan na nakatutok doon. Yun yung additional additional na pang-cooling system nila electric pan eh. Sa inyo, sa inyong dalawa na lang tatanong ko since madalas naman kayong magkasama nag-games Ano yung wildest nga na experience ninyo na or separate ba to na na experience ninyo? Sa ikaw Jai, sa'yo. Wildest siguro. Yung nung minsan kasi casual gamer na lang ako nung Dota. Nung college, syempre, focus tayo sa studies. Wow! Kasi yung tama raw sa may harapan ng FEU, yung mga computer shop doon. Talagang as in, hilerang napakarami. Meron pa second floor. Tapos may mga bilyaran sa taas. Oo. Ngayon, naglalaro lang kami. Syempre LAN yun eh. So, parang Valorant, mayroong lobby. So mag-join ka doon. Tapos nag-join na kami. Tapos maya-maya, may nag-trash talk doon sa chat. Naku, bumaba yung lalaki. Sino trash talk sa akin? Tapos sinampak niya yung likod. Nag-aaway sila. Sa loob ng computer shop? Sa loob ng computer shop. Ayan. Grabe. Isa lang yun. Di pa nga malala yun eh. Kasi meron mga montage ng away sa loob ng computer shop. Talagang napash nila yung computer shop at yung keyboard, monitor. Sobra naman yun eh. Sobra naman yun. Meron pa ngayon para sinaksak. Sa loob ng computer shop, Tapos yung dugo talaga sirit. Sabi ko, wow. Grabe. Score talaga.
Grabe yun. Ayoko nung ganun. Kasi parang yun nga di ba? Yun nga, may trash talkan, mga ganyan. Isa rin sa mga hot topics natin yan, yung mga trash talk. Which is somehow, hindi natin pag-usapan ngayon. Sa susunod na episode natin pag-uusapan yung mga trash talk. Kailangan nyo ng 1-hour session kay Sir Baka siguro maka 3 hours kagad tayo. Kaya isang oras kay Nodge pa lang yun eh. Pero yun nga, yung wild. Sa'yo, Nodge, anong wildest experience that you've had? Actually, nasa Tarlac ako nun. Pero hindi na sa FEU, sa Tarlac. May open yung computer shop. Mm-hmm. Kumbaga parang ang cooling system lang niya ng buong computer shop is electric fan kasi probinsya. Tsaka na rin, gabi na rin eh. So, alam mo yung pagkagabi, malamig. Malamig yung simoy ng hangin. Right. So, dalawa kami nung kapitbahay ko naglalaro ng Freestyle 1. Tapos, tapos parang nag-iba yung simoy ng hangin. Puta na. So ako, pagkita ko sa kanan, may parang yagit, batang yagit. Naintindihan ko na, sabi ko sige baka nanonood lang. Sige, maglaro-laro lang. Siyempre parang focus lang ako sa laro. Tapos yung kasama ko, sabi niya, tangina ba't ang baho? Sabi ko talagang thinking out loud eh. Talagang parang in-express na yung feelings na bakit ang baho? Tapos kunwari hindi ko narinig. Sabi ko Tapos inulit niya, bakit ang baho? Tapos pagtingin niya, may batang yagas, nagulat niya. Sabi ko, gago ka talaga, hindi mo sinabi sa akin na meron pala. Sana hindi ko na lang inalipos ta. Pero siyempre, rin parang icebreaker lang sa mga toxic na tama na laro, lubaga. Yun nga lang no. So parang para talagang iba eh. Kasi sa amin meron yung naglalaro tapos bigla susunduin ng nanay. Tapos teka lang, last game na. Anong last game ka dyan? Halika dito. Yung mga ganun. Normal na yung mga yan eh. Tapos parang biglang, ito solid. Ito hindi ko na experience, pero napanood ko lang. Parang nagkakagulo na sa likod. Siya naglalaro pa rin. Solid lang talaga siya, talagang naglalaro pa rin. Concentrate pa rin. Ganun. So, parang iba pa rin talaga yung yung preference. Pero, as a last topic pero sa inyo, anong mas gugustuhin ninyo? Yung naglalaro lang kayo sa loob ng bahay with your own gaming consoles, handheld, handheld gaming consoles, or yung nakikipag kayo, kumbaga nakikipaglaro kayo sa ibang tao, sa mga computer shops, or let's say sa mga arcade, yung mga katulad ng Quantum, mga ganun, Worlds of Fun. Anong mas preferred ninyo? Sa Rox, anong mas prefer mo? Bahay or labas? Or lupa. Bahay or lupa. Ngayon bahay na talaga. Kasi syempre pag sa labas, di naman gamit yung Logitech ko na Logitech na collection. Yung mga Logitech na peripherals, mga nasa 25,000 na kagad. Magkano ulit? Masakit ulo ko dyan eh. 8K. Pero naka-sale ngayon. 6K na lang. Just type in na Roca on the checkout. Sarili ng promo code. Affiliate na pala, pero dati gusto ko talaga may interaction. Dati gusto ko sa arcade, gusto ko computer shop. Kaya lang, simula kasi nung nauso yung Discord, nauso na yung mga in-game communication, malinaw na lahat ng communication. So parang, mas komportable na maglaro sa bahay ngayon. Naiintindihan din naman ng malinaw yung mga kakampi mo. Tama. So, okay na ako sa bahay. Bahay ka na lang talaga. So, kahit kumbaga, hindi mo na-miss yung yung amoy. Yung experience ng ingay. Mga ganun. So, bahay lang. Ikaw, Jai, bahay or yung sa labas na mga games? Ako, bahay na rin siguro.
Kung ano lang, kung may time lang, share ko lang, no, nung panahon ng Ragnarok days. Ay, grabe yan. Ayan, so adik-adik ka lang, mag-level up ka lang. So, may computer shop na malapit sa bahay namin. Ngayon, doon kami naglalaro. So, minsan naabot kami na madaling araw. Kasama ko naman yung mga kapatid ko, mga adik din sa Ragnarok. So, during that time, ang alauna na yata, alas 2. Biglang dumating yung barangay. Grade 6 pa lang ako noon. Ako, tinampot kami. Tinampot kayo? Tinampot kami lahat, Maliban dun sa mga kuya ko. Isang kuya ko, hindi pa siya, hindi pa siya 18 nun, pero mukha na siya matanda. So, ako lang yung dinampot. Dala ako sa may barangay. So, kasama ko yung pati mga bantay nila, yung mga bata So, yan, isang experience sa labas. Pero sabi nga ni Roka, mas okay na within indoors. Yan, mga NBA na kasama mo yung kapatid mo. Tapos yung Ragnarok ngayon, until now, nag-Ragnarok ako. Meron ng Discord. So, yung Ragnarok mobile? Sa computer pa rin? Talaga? Oo. Teka, saan yan? Hindi ko alam yun. Meron pa rin siya. Meron pa rin pala. Okay. Official server ng Malaysia, Singapore, tsaka Philippines. Pero ngayon, hindi na masyado kasi Sernods Genshin, Valorant. Ang hirap maglaro ng game. So, bahay na rin. Bahay. Ikaw, team bahay na tayo. Ikaw, Janods. Sa'yo, bahay or labas? Ngayon kasi may gamit na. Iba kasi talaga yung comfort sa bahay. Pero, iba rin naman pagka makakasama mo yung mga tropa mo, talagang talagang iba yung ambience. Totoo. Kasi katulad kami ni Jai pag umuwi siya dito sa Pinas, tapos pupunta kami sa kanila, talagang nandun pa rin yung feels na talagang yung dun yung trash talk, ganyan. Talagang meron pa nga yung mag-aayawan na lang kasi tambak na nang hindi na mahabol. Next game. Iba pa rin yung feeling na magkasama. Pero given a pandemic, mahirap kasi, tapos magastos din at the same time. Totoo. 'Di ba? Right. So ngayon, yung 200 hindi na sapat yan, pre. Sigurado yan. Dati sobra. Sobra. Kumbaga busog ka na tamang busog ngayon. Oversatisfied ka na. Sa 200 mo, pagkakasya mo yung pamasahe, yung panlalaro mo. Di ba? Tama naman. I think malaking factor din yung yung availability of games, and then yung kumbaga the game itself na pwede ka na mag-online Kasi dati, 'di ba, hindi ganun kadali mag-online game. I mean, if you're gonna think about Ragnarok online before, although it's an MMORPG, pero yung the graphics itself, hindi naman ganun kalaking bandwidth yung kinakain So parang lang, kung nakadepende sa server nila kung kayang i-handle yung ganung karaming users at the same time, then hindi mo technically problema. Pero yung mga ganito kasi, 'di ba, yung katulad ng mga Valorant, yung mga sa CS:GO, yung mga ganyan. Ano pa ba yung da-download mo ngayon, mga Roka? Hindi ka na makapag-Valorant. Apex Legends. Apex Legends, mga ganyan. Especially Warzone with having an application where you can download different games like Steam, 'di ba? I mean, I think Steam started with Dota. Correct me if I'm wrong kasi hindi ako recently ko lang na-download yung Steam because of AimLab. So parang hindi talaga ako familiar with that. Pero yun nga, big factors of us choosing at home na lang kasi of course, one, comfort, diba? You're within the comfort of your home. Two, the availability of games. Meron ka na kagad sa computer no? Hindi na katulad dati na dati kasi kung ikaw mayaman ka, meron kang PC sa bahay, pwede mong installan ng mga siguro 2-3 games kung medyo maganda yung computer mo. Pero hindi to yung katulad ng computer sa mga sa mga computer shops na talagang pagtingin mo sa isang folder, andyan ang daming games. So, hindi yan katulad, di ba? Mga ganyan. I mean, dati, nalala ko lang, Diablo 1. meron kami Diablo 1 sa computer namin. Isang Diablo 1, tsaka isang Red Alert 2. So, yun lang. Yun lang yung kaya. So, aside from that, I think being in this age, or
in this today's age tayo. Ayoko na mag-disclose ng mga numbers kasi age is just a number, bro. Ganyan, di ba? So, parang isa na rin yun na parang tayo, medyo nag-mature tayo na we stay at home, di ba? Kasi, ayan, makapaglaro ka. And then, of course, sabi nga ni Roka, nagkaroon ng mga Discord. Katulad nito, may mga Google Meet or whatever application you can use para makipag-communicate doon sa mga kaibigan mo. Especially katulad yan, si Jai, nasa Thailand. Nasa ka ba? Nasa Pampanga ka ba? Andito ka ba sa Manila? Asan ka ba? Hindi, nasa Gapo ako ngayon. Sa Olongapo. Kasi sabi ko, parang, bakit ganun? Yung mga pinapost ni Nudge na mga picture, Gapo? Nasa Manila to Gapo? Nag-bike? Pare, singnipis ko na si Roka pagka nagagawa ako na yun, pare. Para ka naman Tour de France na mga ganun na yun. Oo. Ganun. So, parang ito, we're not physically here with each other, pero at least we have the applications that we can use. Parang kumbaga nandito pa rin tayo nagkukwento like what we're doing right now. So, ayun, I think this is one hell of a pilot episode. Oo, tama. Napakasaya. Di ba? At saka, ma-share ko lang din. Last na lang. Sure. After this pandemic, it's never going to be the same. I mean, talagang, imagine computer shops are shutting down their... That's true. Yun yung mga nakakalungkot na kaganapan ngayon. Worlds of Fun. Ngayon, di na. Easy ka lang. yung mga trash talkan, hindi na yung lang. ka na lang. Tapos ano ka? Yung ganun wala na, di ba? Wait lang. Talagang type na lang. Na ngayon. Mic na lang. Yeah, it will mic never be. On mo na lang yung mic. So, I mean, pati mga arcades. Yes. Syempre, it's going to be a really different perspective for a new normal. So that's true. Ano nga di ba? Parang kapag ikaw nga pumunta ka sa mall, kailan ba kayo huling pumunta ng mall? Kasi ako recently lang, nalungkot ako kasi pagtingin ko sa time zone sarado eh. Diba, yung parang I mean, ako with me having kids na so, we usually go sa mga time zone, maglalaro yung mga kids. Ako, taong arcade din ako before. So, I mean, kapag ako naman pumunta ng mall, hindi naman ako yung talagang tatambay na ulit, maglalaro or whatnot. Pero, somehow, if you see this, may iisip ka pa rin na, ay, ang saya nung ganito, sana may ganitong game, di ba? Tapos parang ngayon, na yun nga, pandemic, especially nung nakaraan lang, punta ako ng Robinsons, nakita ko yung time zone sarado. So, parang, sayang parang parang ang lungkot tingnan ng mga arcade games sa loob na walang gumagamit na nakapatay na tanghaling tapat kasi usually makikita mo yun pag closing na di ba? Mismo. Closing na tapos parang tanghaling tapat. So I totally agree with you na talagang it will never be the same kahit siguro may vaccine na kasi parang sabi nila the vaccine will be available March of 2021 if I'm not mistaken kasi I think they already have a go sa vaccine sa UK. Kung tama yung nabasa kong article kahapon. Hindi ko alam. Anong lugar yun? Hindi ko masyadong... Hindi mo nakikita. Hindi ko medyo nakalimutan ko na selective memory. Selective memory amnesia. Ayaw na. Hindi ko alam. Parang union ata yun. Basta I'm not sure. Pero talagang everyone is pushing so hard. Yes, so exactly. We are fortunate this generation, yung mga 90s millennials, na experience natin itong mga gantong bagay. Totoo. Kasi magiging paranoid ka na sa mga so yung mga tipong hahawak ka lang sa rails, okay lang, di ba? Escalator, okay lang yan. Right, pero ngayon medyo praning. So oops, bawal muna mga ganun. Bawal muna. Pero at least we have somehow, if we're gonna compare it with the era before and the era right now, having almost everything or almost all the things that you may need, especially online ideas, information,
ngayon, I don't know if it's just because na meron tayong mga work na kaya na natin bumili ng mga gaming consoles, PC rigs, 'di ba? Yung mga mag-a-upgrade diyan. May bibili na naman yata ng panibagong Matindi yun. Bilib talaga ako doon. Bigla na lang nag-a-upgrade. Nung una, mouse, string keyboard. Tapos headset. Nagpalit ulit ng mouse. May mousepad yan, may mousepad pa pati. Ano nga pala, bakit nga ba medyo mahal yung mousepad? Sobrang accurate. Tumutot pa. Hindi headshot pre. Eyeshot. Gusto sa mata, matatamaan. Ganon ka-precise yung Hindi ulo, no? Sa mata. Grabe yun. Pero malupit dyan. Talaga nagpalit pa ng table para medyo malayo daw yung... Ayun na nga. Kasi pre, ganito kasi yan, no? 32 inches yung monitor ko, pre. So, iniisip ko, sayang naman kung magpapalit ako ng dalawang 24. Magkano yun? Ipa-custom ako ng table na para mailayo hindi daw siya malula. Mga ganon. Mas mura yung mesa eh. Right, exactly. So, yun nga lang talaga. No? Pero, just for a closer lang. Pero, after this, medyo talagang, isa lang talaga napatunayan ko. Masaya pag-usapan kung ano yung mga napagdaanan natin before. No? Whether it's gaming experiences, yung mga weird experiences, arcades or whatnot. Pero yun nga, ang sa atin almost we have we're basically born at the same time. I mean, not the same time at least, pero parang nasa within the 1 year, 2 years, 3 years ng gap mga ganun lang. So we're very fortunate na experience natin yung mga nauna talaga na parang 8-bit pa lang, no? Tapos i-compare mo ngayon VR na na hindi natin naisip before na magkakaroon ng ganun. So we're very fortunate to experience those. And sarap lang talaga balikan, lalo na yung mga games na na laro natin. So again guys, salamat. It's a very, very successful first episode for Urban Game Zone. And we will be having our second episodes, third episodes, fourth episodes, and so forth. Magkakaroon tayo ng mga iba't ibang guests. Ayoko ng pangalanan si Mayor TV. Si Mayor TV. Kasama na natin si Mayor TV ngayon. Wala lang. Si Ramon Bautista, pre. Wala lang dala. Wait lang Kaya dito pala yung membro ng XB. What is this? Ano yung membro ng XB laging pinopost ng girlfriend niya sabi, wag ka na maghanap ng gwapo, maghanap ka na lang ng mabait. Mabait naman Buti nga hindi ako doon na hindi ako doon na kumpara sa isa Medyo sa mabaloob mo. Ng konti. Onti lang. At least guess natin yung mag-guess ka ng mga streamers na naman din. Baka may mga kumagat na MD, no? Mga MD. Actually, inisip ko nga na magiging guest natin for our next episode. Isa din sa mga kaibigan nating streamer na nag-host ng last game. Balita ako maganda daw yung laban 2-0 nga lang. Actually okay na ako doon si Jaicor naman parang ang match hindi ko na maalala. Pero yun, we will have different guests. Napabike siya kinabukasan, nagbike na lang kinabukasan. Ikot-ikot na lang daw sa sarili. Umayaw Pero yun nga, we will have different guests. Siyempre, let's go with our friends first. Mga kakilala mo na. And then, of course, medyo gusto ko talagang meron akong gustong i-guest na streamer Kasi gusto ko talagang marinig. Babae. Pero gusto ko talagang hindi ibang to, iba. Pero gusto ko talagang marinig yung answer from her own mouth. Pero siguro latter part na yun, it's just gonna be something na yung iba ayaw tanggapin yung explanation niya or explanation ng iba, 'di ba? Medyo Tsaka yung naririnig ako dati nung nag-stream din si Nudge siya. Parang shout out daw kay kay In. Shout out nga pala. Shout out kay In. Grabe, Kung nanonood ka ngayon, visit ka sa page niya, Sir Nudge.
in Mercado. Kumain ka na ba? Ano daw, kasama ka daw sa rank. By the way, kumain ka na. Nag-comment ako sa stream niya eh. Sabi ko, shout-out sa number 1 fan. Pero pinapansin, pre. Pero yun nga. So, again, we have exciting episodes to come. And kung kayo available again for tomorrow night, same time. Guys, kayo ba? Available bukas? So, may mga, may mga plans for tomorrow, no? Meron. Sige. Meron? Ano lang. If you would like to do the next episode tomorrow, we can do that tomorrow naman eh. Or, pwedeng, lang tayo. Ang naman nun. Hindi, lang, weekends. Kasi hindi tayo pwede ng weekdays eh. Lalo na ako, hindi ako pwede ng weekday. Diba? Everyday. Hindi, weekends lang. So, kung pwede tayo ng... Teka, ano ba yung it will wala everyday, no? Hanggang Sunday. Hindi. Yun nga, kung available, kung hindi, let's go with next Saturday na lang. And same time, mga 7:30. Na-late lang ako kanina. Grabe yung traffic dito sa amin. Diba? Mas safe. Yun nga. So, again guys, Sir Nodge, Jai, Roca, salamat sa oras. It's been a pleasure hosting this first episode of Urban Game Zone. Last words, Roca, saan ka ba nila makikita bukod sa kainta? Follow na lang pre game. We're streaming games, podcast about fingerboarding. Okay. So yun. Thank you Jason for this. Iano na lang natin, i-link natin yung mga mga Facebook pages dun sa sa description. Sir Nodge, invite them to your page. Yep. Welcome nga pala mga mamsters ko dyan, no? Hindi yung mga korap ha, tayo na, iba yun. Sa inyo, mga korap. Pinatawag ko kayong lahat. Papalonger ka ba? Papalonger ako. Papalonger ako. Tapos hawak ng gitara. Tapos mag-inom ng kape. Ano yung kape mo, James? Basic. Follow na ito. Follow nyo lang YouTube tsaka Facebook page, Sir Nodge. Hindi ko naman masyadong binibida Instagram, but you can follow my Instagram account as well. Yeah. The only Ginodge Minor. Wow, tayo nakala mo may mga dami. The only. Hindi kasi medyo ang corny na nung I am mga ganyan. I am ganto, I am So the only Ginodge Minor and yun lang naman. The only Mayor TV. Yun. Oy, Monra, wag kang mano diyan. Ay ko na. Oy, Jai, invite them sa kung mga may viewers tayo from Thailand. Dun sa sa business mo? Follow lang Jai. Tsaka syempre yung natin, yung venture natin, Jaicycle. Pagka lang naman, pagka sinipag mag-edit. Ayun, support lang. So, dun sa mga bagong view lang, si Jai nasa Thailand. Saan ka sa Thailand, bro? Sa Bangkok. Akala ko sa Phuket! Ayaw niya sa Phuket! Ayaw niya sa Bangkok! Bangkok! Sa Bangkok. Bakit nasa Thailand yung Phuket at saka Bangkok? Napansin ko lang It's a genius! Si Nodge, Jaicor. Pagka ibang stream, nagsasalita ng mga ganyang mga bagay, Pag iba yung nag-is. Pero sa stream niya, napaka-safe, Napaka-gen. Siya sa stream niya. Wait lang ito yung may parang content kami ni Jaicor, hindi ko na na-publish parang no mura challenge. Ayun So, kasi talamak to sa mga gamers, sa mga streamers. Syempre, whenever they become frustrated sa talagang so, yun mga naisip namin ni Jaicor nun. Kaya niya God bless. Pasensya ka na. God bless. God bless. Ayun, so yung mga pages nila Sir Nodge, nila Jai, tsaka nila nila Roca sa sama lang natin sa description para they can also follow the pages like
your streams. So again guys, salamat sa pakikinig at pakikigulo at sa mga nag-comments. Salamat sa mga nagstay until to the next episode. And last saying na lang, one philosopher said na we grow up we stop, ano ba yun, we grow up and then stop gaming or stop playing because we grow up. Pero what they ano ba yung sinabi nila yun? Teka nga lang. Parang kilala ko yata yan si Toy Beats ba yan? So sinabi niya pare, tumigil tayong maging matanda. Oo, kasi nakalimutan nating maglaro. Actually, sinabi pala ni ano yan. Sinabi ni Toy Beats yan doon sa ano niya sa vlog niya. Pero ang totoo pala nagsabi si George Bernard Shaw. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. So, yun. Nice. Shit. So, ayun nga guys. So, again, salamat. Great success! Great success! Again guys, salamat. And have a good night. And yung mga mag-stream pa ulit, mag-stream na. Yung pupunta sa auto-sweep. Pupunta na sa auto-sweep. Magpakabit na. At yung mga magbabike dyan, magbabike na. Pero ayan guys, salamat. And again guys, thank you for watching the first episode. Thank you for staying with us. Until to the next episode guys. Salamat po. Good night. Good night guys. Bye.